Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, Town Hall 15 best attack strategies naman tayo. Kung ikaw ay Town Hall 18 na at matagal ka na lumagpas dito sa Town Hall 15, pwede mo na skip tong video na to. Pero ito ay para sa mga bagong Town Hall 15 pa lang, bagong players or returning players. Kakabalik mo lang mag Clash of Clans ulit. So ito para makatulong sa inyo. Okay, para medyo mabilis tayo, wala na masyadong maraming ebas-ebas. So dito tayo mag-start sa pinaka-paborito ng lahat halos. So dito sa Town Hall 15, meron ka ng access sa Root Rider Troop. I-upgrade mo na agad yung barracks mo kung kaka-Town Hall 15 mo pa lang. Importante na ma-unlock mo agad yung Root Rider Troop. So eto, paborito ng lahat. Alam ko, majority sa inyo, kabisado na to, especially mga lumang players na. Pero kung bagong player ka pa lang, bagong Town Hall 15 ka pa lang, at returning player ka sa Clash of Clans, kaka-Town Hall 15 mo lang, eto, manood ka. Pagdating dito sa heroes and equipments, ayan, pwede mo namang kopyahin tong nandito, yung gamit ko mismo. Pwede mo, ikaw na rin ang bahala mag-adjust ng troops mo and spells mo kung may gusto kang i-adjust. Kung gusto mo dagdagan yung invis spell dito, walang problema. Tanggalin mo yung skeleton. Gawin mo dalawa yung overgrowth spell, walang problema. So, ipapakita ko lang dito kung paano yung approach na ginagawa sa ganitong strategy. Sa equipments naman, si King, kung meron kang snake bracelet and spiky ball, pwede mong yun ang gamitin. And then, gamitin mo si King as counter funnel. Pero this time, wala kasi akong snake bracelet. Yung snake bracelet ko kasi dito ay level 8 lang. So, ang gagamitin na lang natin dito ay Earthquake Boots and Spiky Ball. Kay Queen, Giant Arrow action figure, pwede kayo mag-Magic Mirror dito. Again, kayo bahala. Ako gagamitin ko dito, Giant Arrow. Kay Warden, naka-Eternal Tomb and Healing Tomb. And then, si RC, naka-Rocket Spear and Electro Boots. Okay, umpisahan na natin para makarami tayo. For example, ito yung base na atakihin nyo. Ayan, sakto, merong Invispell Tower yung Town Hall part. So, talaga magkakaroon tayo ng advantage dito dahil meron tayong Giant Arrow na pang trigger or pang activate ng Invispell Tower niya. So, gagawin nyo dito, gagamitin nyo lang si RC. Pwede nyo gamitin agad yung Rocket Spear, guys, para hindi na kayo masyado mahirapan or gusto nyo gamitin sa back end, walang problema. Ako, ang gagawin ko dito, gagamitin ko agad yung Rocket Spear dito sa may left side. Ayan. After niya maubos yung Rocket Spear dito, saka ako maglalagay ng Invis sa kanya kung saan siya pupunta. Pwede nyo naman gamitin, invi lang muna, mamaya na kayo mag-Rocket Spear pagka recall back nyo kay RC. Pero ito kasi yung ganitong approach, mas madali siya compared dun sa invi mo muna or ano. Baga ito, sobrang easy na. Alagaan nyo lang sa invi yung RC kasi nga, wala kayong Spirit Fox sa Town Hall 15. Every 4 seconds yung interval ng invi nyo. Naka-unicorn ako dito kasi mamamatay lang din kasi yung Digi guys kung Digi yung ginamit ko dito. Ayan, may isang invi pa tayo dito. Pwede ko nang i-recall back recall out si RC dito. And then, gamitin natin yung Giant Arrow dito para mag-activate yung Invispell Tower. Tapos, lagay nyo na rin dyan yung Siege Barracks. And then, dito na tayo mag-entry ng Root Riders natin. Ayan. Coco Balloon, Apprentice, Warden, Valkyries. And then, si King, sasama natin dyan. Kasi nga si King ay naka Snake Bracelet. Naka Earthquake Boots and Spiky Ball. So, ayan. Makikita nyo yung pating ng Root Riders natin. Pa Town Hall na lang dito. Pwede nyo nga munang i-overgrowth spell tong Town Hall mismo eh. Ano? Overgrowth spell nyo muna. Pwede kayo maglagay ng pwede kayo magdagdag ng overgrowth dito. Pwede nyo dalawang overgrowth spell. Pero ako, isa lang gamit ko dito. Kasi parang di naman masyadong kailangan. Ano yung RC? Okay, sige. Goods pa tayo dito. May Eternal Tomb pa tayo. So, by the time na mag-end yung duration ng overgrowth spell natin, pwede natin ipop yung Eternal Tomb ni Warden or after takedown ng Town Hall. Kayo bahala. Pero dito, gagamitin ko na kasi baka mauubos ata yung healers natin. And yun nga, para makaligtas din tayo dun sa sabog ng Town Hall. So may mga troops, may mga spell support pa tayo dito. Nasaan yung King natin? Nasa labas pala. Sige, gamitin ko na yung ability niya. And then yung mga super barbs, ang trabaho niyan, mag-clear ng mga back-end buildings para hindi kayo kapasin ng oras. Kaya mapapansin nyo dito, sobrang dami pa nating spells. Actually, nakalimutan ko pa nga si RC guys eh. Kita nyo kung gaano kalakas to. Nakalimutan ko i-drop yung RC, oh. Proceed tayo dito sa second strat natin. Ito. Isa rin to sa actually, ito na yung pinakamadali, guys, eh. Itong Mass Dragons with, or Hydra Clone Spell na tinatawag. Lalo na kung wala kayong BK. Halimbawa, tulog yung Barbarian King nyo, ina-upgrade nyo. So, gagamitin nyo dito si Minion Prince. And then, 4 na clone spells yung gamit ko dito. Pwede nyo gawin 3 clone spells lang. And then, dito sa may CC, sa clan castle nyo, pwede nyo gawing pwede yung totem spell, free spell, and poison spell. Depende na lang sa trip nyo. Pero okay to, gagamitin ko dito, ganito lang. Pinakasimple.
So, ayan, yung equipments natin dito, Giant Arrow Action Figure, Healing Tomb, Eternal Tomb kay Warden, Rocket Spear and Electro Boots kay RC. So, tara, banatan na agad natin to. For example, ito yung base na atakihin nyo. So, same mechanics lang to guys. Kung napanood nyo yung in-upload kong video sa Town Hall 18, Town Hall 17, and Town Hall 16, lahat yun may ganito, Hydra Clone. Ganon din yung approach nito. Gagamitin nyo yung Giant Arrow para targetin yung Air Sweeper or Air Defenses kay Queen. And then, wag nyong sasalubungin yung Air Sweeper guys. So, ako dito, gagawin ko, so ako drop si may Monolith. Dito na lang tayo sa may kanan. Ayan, drop ko dito yung Queen, Giant Arrow. So, tinamaan ko din yung sweeper saka air defense. And then sa kabila, ayan, kahit baby dragon lang. And then drop nyo na agad lahat ng mga dragons dito, guys. Kahit di nyo na masyado i-funnel yan ng todo-todo. Drop nyo yung dragons, Dragon Riders, MP, Warden, and then Battle Blimp. Iko-clone nyo lang yung laman ng Battle Blimp, which is Super Yeti. Ang pinaka-tip lang na mabibigay ko sa inyo dito, huwag kayong magsama ng ibang laman sa clan sa Battle Blimp nyo. Super Yeti lang talaga. Okay, yung clone again, wag magkakatabi. Kita nyo yung clone spell ko dito, 4 na magkakahiwalay. And then saka ko i-rage spell to. Huwag nyo pagtatabi-tabihin yung... Huwag nyo i-drop yung clone spell nyo sa isang pwesto lang, guys. As much as possible, pagapangin nyo para gumapang yung mga electromites. So, ayan, hindi pa ako Again, guys, hindi pa ako gumagamit ng Royal Champion dito. Wasak na agad yung base ng kalaban. Meron pa tayong MP ability. So, kita nyo kung gaano kalakas to. Isa to sa pinakamabilis, pinakamalakas na strategy sa Town Hall 15. Actually, hindi lang sa Town Hall 15. Sa Town Hall 16, 17, 18, marami pa rin gumagamit nito. So, ayan, kung gusto nyo nung less hassle, yung ayaw nyo na masyado mag-isip ng strat, ayaw nyo nang pahirapan yung sarili nyo, eto, napakadali, Hydra Clone. Next strategy tayo, RC Charge Dragons, guys. So, ayan, maganda rin gamitin to sa Town Hall 15. So, ang approach lang na gagawin natin dito, ipopop nyo na lang agad yung Rocket Spear dito sa simula para makapag-form kayo ng pathing na maganda. So, papakita ko na lang. Yung laman ng Clan Castle ko dito ay 2 furnaces and then isang super minion. Guys, pwede nyo gawing 4 na super minions yan and isang minion. Kayo bahala. Ako dito, gusto kong gamitin yung 2 furnaces. And then yan, meron tayo dito 5 pirasong rocket balloons para pang snipe ng mga buildings or air defense kung nasa labas. And then, ito mga Inferno Dragon, Baby Dragon ay panglinis natin ng mga makakapal na hit points na building. So, tara, banatan na agad natin to. Okay, konting pahabol. Yung equipment dito ni RC, ang gamit ko, Electro Boots and Rocket Spear. Ngayon, pwede kayong gumamit dito ng Haste Vial. Pero ito yung ituturo ko sa inyo, pinakamadali na. Kasi ito, yung Haste Vial, ganun din. Every 4 seconds ang interval ng invi nyo dito kung gusto nyo gamitin. Pero, mas masasuggest ko sa inyo tong Rocket Spear gamitin nyo. Rocket Spear and Electro Boots para mas madali. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo. Ang una nyo i-drop dito si RC, gagamitin nyo agad yung Rocket Spear. So, hanapan nyo siya ng magandang pwesto kung saan magandang mas snipe agad yung mga core defenses tulad nitong Monolith. Ito, nakita nyo yung Monolith nandito. So, pwede ko i-drop agad si RC dyan and then gamitin ko yung Rocket Spear niya. Hintayin nyo matapos yung Rocket Spear bago kayo mag-drop ng invi sa kanya. So, ayan. Hintayin natin. Pupunta pa ata sa kanan na kanan to and then saka siya pupunta sa Monolith. Okay, Monolith na to. Invi na natin. Ayan. Okay, every 4 seconds ang interval ng invi dito, guys, ha. Kasi nga, wala pa kayong Spirit Fox. So, alalayan nyo lang yung RC nyo dito. Ingatan nyo. Ibabanatan nyo yung defending Warden. Okay. Another invi. Invi ko to. Para punta siya dito sa single IT. Okay, another invi. Makukuha pa nga ata natin yung Eagle Artillery dito, guys. Ay, parang hindi. Unless invi ko to. Ayan, para makuha natin yung Eagle Artillery. Kasi pupunta siya dun sa baba, sa bomb tower. So, may 2 invis pa tayo dito. Makukuha pa nga ata natin yung scatter shot dito, guys. Oh, sobrang laki ng value ng RC charge natin dyan. And then, sa pag-a-analyze kung saan nyo i-drop yung dragons, kung saan mas makapal yung mga natitirang defenses or yung base, dun nyo i-drop yung dragons. Pero eto, pares lang naman yung nakuwang value. So, ang gagawin ko, dito na ako magda-dragon sa kabila. Ayan, drop ko dito yung mass dragons, Warden, MP, balloons. And then sa opposite side, which is dito sa kanan, diyan kayo mag-drop ng Siege Barrack, saka si Queen. So yung Queen, pwede nyo gamitin pang snipe ng air defenses yung Giant Arrow nito. Ayan o. Na-snipe natin yung 2 air defenses doon. And then, ayun na, babantayan nyo na lang to. I-timing nyo na lang yung Eternal Tomb nito and then gamitin nyo yung MP ability, yung Dark Orb, pag maganda yung pwesto, di ba? Okay, si Queen and Siege Barracks, bahala dyan sa may kanan. Ready natin yung Eternal Tomb dito. Ready na natin, gamitin na natin. Tapos gamitin natin yung totem spell dito.
Yung rocket balloons dito, pang susupport ko na lang sa backend, sa dulo. Si MP, kailangan humarap siya sa may bandang Town Hall para magamit natin yung Dark Orb. Okay, yan. Pwede na yan para tamaan yung Town Hall. Medyo nag-split yung ilang dragons dito, pero okay lang yan. Kayo na bahalang mag-funnel ng maayos. Ito, pinapakita ko lang sa inyo yung mga possible na ano. Hindi, ito talaga yon kung paano siya gamitin. So, ganun lang. Rocket Spear, Inbi. And then, sa pag nakapagbuo na kayo ng funnel, hanapin nyo yung mas makapal na natitirang buildings or defenses. Doon nyo i-drop yung mga dragons, Warden and MP. And then sa opposite side, palagi si Queen. And then yung Siege Barracks. So, yun, napakadali. Next attack strategy. Okay, pupunta na tayo sa Fireball part. So, ayan. Kung gusto nyo mag-aral ng Fireball strat, kung maganda na yung level ng Fireball nyo, guys, eto, marerecommend ko sa inyo ay Fireball Super Witch. Eto, pwede nyo baguhin, guys, ha. Yung 5 healers na nilagay ko dito, pwede nyo yung palitan ng puro druids. Since nagkaroon din ng druids, nagkaroon ng buff yung druid, pwede yung druids yung gamitin nyo dito. Pero kung gagamitin ko ay healers, pwedeng healers or druids, kayo na bahala dyan mag-customize or mag-modify ng troops dito. Meron akong dalang isang Electro Titan. Wala lang, pang tank lang sa front or para sa mga skellies. And then meron akong dalang isang Overgrowth spell sa Clan Castle. Again, sa equipments nito, kung ano yung meron kayo, yun yung gamitin nyo, guys. Pero as much as possible, si King maganda kasama talaga ng Super Witches sa loob. Tapos naka-Earthquake Boots and Spiky Ball. Kasi isa lang yung jump spell na meron tayo dito. Much better gamitin nyo yung Earthquake Boots ni King sa gitna. Yung mga magkakatabing mga core defenses. So, i-timing nyo na lang. Minsan, pwede nyo gamitin agad sa entrance and then sa back end nyo gamitin yung jump spell. Vice versa, pwede nyo gamitin yung jump spell sa unahan and then yung King ability sa bandang gitna para ma-open up yung walls or yung pinakagitna ng base. And then yung Siege Barracks dito, pang counter funnel natin. Kasama yung Queen. Or pwede nyo rin isama yung Queen. Bagayong bahala. Pakita ko na lang sa inyo. Okay, ito, magandang example. Town Hall 16 yung babanatan natin dito. Town Hall 15 yung gamit natin, guys. So, meron tayong Fireball Super Witch. Tara, banatan natin to. So, yung Fireball, huwag kayong maghangad, huwag kayong masyadong greedy sa value. Importante yung patting over value. Tandaan nyo lagi yun sa mga ganitong Fireball Smash Attack. Patting over value. Pero dito, ang ganda ng value makukuha ng Fireball natin. Pag dito natin dinrap si Warden. Okay. Fireballin lang natin dito yung... Teka lang. Mismong Eagle Artillery or yung X-Bow lang mismo. Makukuha na natin yan. Eto, pwede ko na fireballin yan. No? Wala na akong invi na extra. Double quick ko lang to. So, kita nyo, meron pa tayong 4 na invis dito. Nakapag-form pa tayo ng magandang funnel. So, drop na natin dito yung mga Super Witches. Ice Golem, Totem, yung Coco Balloon, and then Wall Breaker. Mamaya na. Dito na siguro yung Wall Breaker. Yan. Si Queen drop natin dito. And then Siege Barracks sa kaliwa. Si King kasama ng main troops natin, ha. So, nilapag ko na rin dyan. Tapos, dito, gamit tayo ng jump spell dito sa gitna. Ayan, oh. Yung RC pwede natin gamitin dito, katabi ng Queen. Binabanatan siya nung X-Bow invi natin. Ang dami nating spell support dito, guys. Okay. Meron pa tayo dito. Ayan, tingnan yung pwesto ng King. Nasa gitna. Gamitin ko na yung Earthquake Boot Spiky Ball dyan. So, ayun, na-open up natin yung pinaka-core. Tapos, pwede ko munang i-overgrowth spell tong Town Hall. Mamaya na natin balikan yan. Pagpahingahin muna natin siya. So, kita nyo? Meron pa tayo dito. Ang dami pa nating spell support, guys. So, kayo na bahalang mag-timing nito kung paano nyo gagamitin yung mga remaining spells nyo. Yung invi natin dito, gamitin ko na kay RC and then gamitin natin yung Rocket Spear niya. Nasaan yung Queen natin? Nasa labas? Sige, okay lang yan. May Rage Spell pa tayo dito. Gamitin natin dito. Okay, freeze natin yung Town Hall part. Nag-activate yung invi niya. Sige, okay lang yan. May natitira pa ba dito, boss? May natitira pa ba sa may Town Hall part? May E-Titan. Sige, gamitin natin ability ng Queen. Town Hall pa ata yung matitira dito. Pero ang kunat ng E-Titan, guys, oh. I-rage natin. Oh, nawasak niyo yung Town Hall. Tapos, yun na nga. Yung mga extra troops nyo dito, gamitin nyo lang pang clean up. Again, guys, Town Hall 15 to versus Town Hall 16. So, pag gusto nyo mag-aral ng mga Fireball strat, eto, ganito. Same mechanics lang to ng Fireball E-Titan. Fireball, ano pa ba? Super Bowlers. Parehas lang yung approach dito, guys. Kung paano natin ginamit yung Fireball, and then yung pag-drop natin ng mga Super Witches, ganun lang din kung gusto nyo gamitin ay Super Bowlers naman. Fireball Super Bowlers or Fireball E-Titans, kayo bahala, okay lang yan. Same approach, same mechanics. Again, si King, pwede nyo isama sa gitna or pwede nyo isama si King sa Super Witches nyo
or pwede nyo gamitin sa labas, si Queen ang kasama sa loob, vice versa. Depende sa equipments na meron kayo. Again, pinaka-importanting tip dito yung fireball, guys. Huwag kayong greedy. Yun lang yun. Huwag kayong greedy. As much as possible, simple fireball lang. Mag-invest lang kayo ng isa or dalawang invi. Simple fireball para makapag-form lang na magandang pating para sa inyong super witches. Huwag kayong greedy. Okay? Konting pahabol lang din. Kung gusto nyo gumamit ng Super Yeti, wala rin problema. Same mechanic siya. Fireball Super Yeti. Tanggalin nyo yung witches, Super Witch dito. Palitan nyo ng Super Yetis. Bawasan nyo yung troops nyo. Gawin yung mga 3 or 4 yung Super Yetis. Again, same mechanics lang sila. Kung paano ginagamit tong Fireball Super Witch, ganun lang din yung Fireball Super Bowlers, Fireball Super Yeti, Fireball E-Titan Smash. So, pare-parehas lang yan. Okay, next strat. Ito na yung Fireball Rocket Balloons, guys. So, ito, kabaliktaran naman siya ng Fireball Super Witch. Bakit? Kasi kanina, di ba sabi ko sa inyo, yung Fireball Super Witch, Fireball Super Yeti, Fireball E-Titans, Fireball Super Bowler Smash. Ang gagamitan nyo ng Fireball doon ay kunti lang. Kumbaga sa buka na lang, pang-form lang ng patik. Pero dito, opposite siya. Ang kailangan nyo i-Fireball dito as much as possible ay magandang value. High value talaga. Kung yung gitna yung i-Fireball nyo, talagang importante na malaki yung makukuha value ng fireball nyo. And applicable to sa lahat ng klase ng base layouts basta makabisado mo. Medyo mahirap lang talaga to sa umpisa, guys. Pero once na makabisado nyo to, sobrang lakas nito. Kaya nyo basagin yung Town Hall 16, Town Hall 17. Kaya nyo diskartehan nyo para wasakin. Okay, sa equipments ng heroes dito, Earthquake Boots, Spikey Wall kay King, naka Phoenix, si Queen, naka Frosty, Magic Mirror, Action Figure. Guys, again, pagdating sa equipments ng heroes dito, syempre, ang pinaka-importante dito ay yung Fireball and Rage Gem kay Warden kasi ayun yung Warden charge natin eh. Tapos sa ibang heroes nyo, kung halimbawa kay Queen, Giant Arrow ang meron kayo and Healer Puppet, walang problema. Kagamitin nyo kung anong meron kayo or kung ano yung mataas na level ng equipments nyo. Kay RC dito, naka-Electro Boots and Rocket Spear. Iwasan nyo lang gamitin yung Haste Vial dito. Kasi hindi nyo ma-maximize yan. Pwedeng Hog Rider Puppet, kasama ng Electro Boots, pwedeng Frostflake, kung mataas yung level ng Frostflake nyo, and then, pinaka-the best talaga dito ay Rocket Spear. Pwede nyo tanggalin yung Electro Boots, palitan nyo ng Seeking Shield. Ayan, pwede rin yan. So, kayo na bahala. Pero ako, ang gagamitin ko dito, Electro Boots and Rocket Spear. Pagdating sa clan sa CC, Siege Barracks yung dala ko dito, para lang medyo madali, mas mabilis. Kasi, minsan may mga bases na wala masyadong value yung Flame Flinger eh. Pero kung may base na talagang maganda yung value ng Flinger, Flame Flinger yung gamitin nyo. Okay? And then sa spells dito, meron akong dalang Ice Block. Kasi, siguro yung iba sa inyo, baka mamaya hindi pa masyadong sanay, lalo na yung mga magsisimula pala mag-aral ng ganitong strat, mas marerecommend ko na magdala muna kayo ng Ice Block spell para hindi malikot yung Warden. So, magiging ma-Ice Block nyo siya, titigil yung Warden, and then saka kayo mag-invi, and then Fireball. So, pakita ko na lang. For example, ito yung base na atakihin nyo. Guys, hanapin nyo kung saan yung may pinakamalaking value ng Fireball dito. Ako, nakikita ko na agad. Ito. Sa Mortar, pag tinamaan natin yung Mortar dito, ubus lahat yan. So, matik, dyan na tayo mag-drop ng Warden. Pero pag yung base ay wala masyadong value yung Fireball, kahit simple Fireball lang, walang problema. Kayo nang bahalang dumiskarte doon. So, si Warden charge natin dito, meron akong 2 furnaces. Papang tulong sa kanya para bumilis yung... Asan na isa? Ito pala, nasa may healers. So, eto, pa-fireballin natin yung mortar para tamaan din natin yung scatter shot. So, wait lang, kuha tayo ng... Pag ganito, ayan o, gamitin natin yung ice block para hindi kayo mahirapan. And then, invi nyo to, invi para sigurado. And then, fireball sa mortar, double quick. Guys, tignan yung value ng fireball. Sobrang laki, di ba? Ganyan yung pinakamagandang makuha nyo pag ganitong fireball rocket balloon strat. Pero yun nga, again, hindi naman most of the time makakakuha kayo ng ganong kalaking value ng fireball eh. If ever lang naman na may ganong kalaki, kunin nyo talaga. So yung ice block spell para hindi maging malikot yung warden. And then gamitin yung mga invis. And then quick spell, pantapos. So dito, pinaka-importanting tip, wag nyo isasama yung king and queen kay warden. So tignan nyo dito, since si warden ay papunta dito sa may kanan, wala na siyang chance na pumunta dito sa kaliwa. So ang gawin nyo, dito kayo mag-drop ng siege barracks, wall breaker, ice golem, king and queen, pagsamahin nyo na dyan. So sa opposite side palagi si king and queen, guys. Huwag nyo isasama kay warden. Kakapusing kayo ng oras. Okay, bantayan nyo na lang ng spell to.
Yung inyong king and queen dito, pag medyo, ayan, tulad nito, malapit sa monolith, gamit tayo ng another wall breaker. Maglalagay tayo ng totem spell dyan, pang distract dun sa Uy, warden natin, rage natin. Pop natin dito yung, lagay natin yung totem spell. So si warden, goods pa dito. Guys, hindi pa ako nagda-drop dito ng rocket balloons ha. Okay, gamitin na natin yung earthquake boot spiky ball. Si queen, okay pa naman siya dito sa kaliwa. Si warden, siya na ata kukuha ng town hall, pero sige, i-rage natin dito. Pag abot na siya. Hindi pa, goods pa tayo. Medyo multitasking lang talaga to, pero yun nga, again, pag nakabisado nyo, sobrang basic sa inyo to. Rage natin si warden, binabanatan ng offensive queen. Nako, yun lang, ayun ang sinasabi ko. Sumama si warden kay queen, di ba? Pero okay lang yan, walang problema. Tignan nyo yung base ng kalaban. Tignan nyo yung troops na meron tayo. Wala pa akong dinadrop na rocket balloons kahit isang piraso. Yung RC natin nandito pa. And meron pa tayong natitirang spell support. Wala nang base yung kalaban, wala na siyang defenses. So, kita nyo, fireball pa lang, warden charge, king and queen, saka siege barracks. Wala nang base yung kalaban. So, gamitin na lang natin to para maubos yung oras. I mean, para matapos na agad. Baka kapusin pa tayo. Ayan. Pwede natin iswag dito yung lahat ng rocket balloons. Pero if ever na kailangan nyo talaga i-drop yung mga rocket balloons, huwag yung tipirin. Ipang-support nyo yung rocket balloons sa mga heroes nyo, especially kay Warden. And then si RC, pang clean up sa back end. Medyo high mechanics tong attack strategy na to. Pero yun nga, kung gusto nyo ma-challenge, tawa na kayo mag-spam ng mag-spam, ayan, pwede nyong aralin tong fireball rocket balloons. Next strategy tayo dito, again, kung gusto nyo mahirapan, tinatamad na kayo, naboboring na kayo sa Hydra clone, sa Root Rider spam, sa spam ng Dragon, or sa mga fireball strat. Kung gusto nyo ma-challenge, eto, pag-aralan nyo yung lava loons. Meron ako ditong Blizzard lava loon. So, since nagkaroon ng ng buff ang Super Wizard dito, so hindi na agad tumatetegi sa mga ilang pirasong traps lang, tumaas yung HP niya. Ito ay ano lang, kumbaga kung gusto niyo lang talagang ma-challenge, sawa na kayo mag-spam-spam. Etong strat na to talagang pag napanood ng ka-team nyo to or kung sino man na makakapanood, talagang bibilib sa inyo pag na-execute nyo ng maayos. Okay, pakita ko na lang sa inyo. Okay, for example, ito yung base na atakihin nyo, guys. Again, itong strat na to, guys, hindi ko mare-recommend sa inyo to kung gusto nyo lang mag-spam-spam, yung medyo madaling attack strategy. Ito ay para sa mga gusto matuto ng medyo pang high skill level ba. So, kung gusto nyo magyabang sa kakampi nyo, sa kaklan nyo, or sa crush nyo, kung kanino man, kung ikaw ay mayabang at gusto mo mag-practice ng mga ibang strat, eto, pag-aralan mo yung Blizzard Lava Loon. So, okay, banatan na natin to. Okay, saan tayo magkakaroon ng access sa Town Hall? Dito. Okay, pwede na dito. Trap tayo ng Lava Hound. And then Battle Blimp. Inbi agad natin dito yung Super Wizard. Teka lang. Hindi ata umaabot yung ating Battle Blimp. Okay, okay na yan. Inbi natin and then Rage Spell. Inbi ulit. Alagaan nyo yung Super Wizard, guys, ha. Kasi 1 second lang na lumabas to. Possible mategi agad yan, lalo na pag marapit sa scatter shot. Etong strat na to ay talagang pang gusto nyo magyabang. Eto yon, guys. So medyo sasabihin nyo, ang dali naman strat na yan, dali naman kopyahin niya. Eto ng oras para sa mga maaangas dyan. Eto ang practicein nyo, Lava Loon strat. Para kung gusto nyo ma-challenge, kung gusto nyo matuto nito, ayan, bibigyan ko kayo ng konting tips. So, ayan, since nagkaroon na tayo ng magandang value sa Blizzard phase ng attack natin, si Queen, i-drop nyo muna dyan. Hintayin nyo kung saan siya pupunta. Pero dito, sa parting to, sa kaliwa, i-drop nyo na rin si King dyan. Ice Golem. Gamitin natin dito yung Super Wall Breaker para pumasok yung King, Ice Golem, and then Baby Dragon, pang counter funnel para pumasok talaga dito sa gitna, sa loob yung Queen. Yung King pala and Queen. And then, since meron dito single ITN Monolith, drop tayo dyan ng Skeleton Spell, pang distract sa kanila. So, pag nag-lock target na to kay King at full HP pa yung King natin, ayan na, freeze natin. Tapos, gamitin na natin dito yung Earthquake Boots and Spiky Ball. So, si RC, pwede nyo isama dyan, pang support sa kanila. And then, yung Lava Loons nyo, dito sa opposite side, hanapin yung Sweeper. Eto, dito nakabuga yung Sweeper. So, sa opposite side kayo mag-Lava Loons. Lava Hound muna. Balloons. Okay, balloons. Yung pagdadrop ng balloons dito, huwag sabay-sabay, guys. Pag medyo kukonti naman yung defenses na nadadaanan nyo, huwag yung pagsabay-sabayin. Pop na natin yung Rocket Spear dito ni RC. Lava Hound. Pop natin yung Eternal Tomb. Haste, nabubulol pa ako. Haste Spell. And then yung mga remaining balloons dito sa paligid. And then ang dami pang spell support dito. Yung minions pang clean up sa mga natitirang defenses. Hindi defenses, buildings. So ayan.
Again, hindi ko i-recommend to kung nag-i-start ka pa lang, kung bagong Town Hall 15 ka pa lang. Kung gusto mo, kung ano tawag dito? Kung bagong Town Hall 15 ka pa lang or yun nga, medyo limited pa yung alam mong strategies. Ito ay para lang sa yung gusto mo matuto ba, magkaroon ng challenge. So ito, pag-aralan mo yung Blizzard Lavaloons. Last attack strategy na ipapakita ko, ito super duper mataas na level na talaga guys. Kung gusto nyo mas mahirapan, gusto nyo ng thrill, gusto nyo ma-challenge, ayan, Queen Charge Lavaloons. So eto, pagdating sa equipment, importante na naka-frozen arrow kayo kay Queen kasi nga Queen Charge yung gagamitin nyo. So merong malaking advantage yan pag naka-frozen arrow. And then pagdating sa kasamang equipment, pwedeng magic mirror or pwedeng healer puppet. Kayo bahala, action figure kung anong meron kayo. Or invivial, pwede rin, walang problema, okay yan. Pero kung gagamitin ko dito ay magic mirror. So kay King, ayan yung equipment, Earthquake Boots, Spikeball, kay Warden, Healing Tomb and Eternal Tomb. Pwedeng Life Gem, pero mas gusto ko yung Healing Tomb talaga. Kay RC, ayan, pwedeng Rocket Spear and Electro Boost, pwedeng Hog Rider Puppet kasama ng Electro Boost. Kayong bala, okay lang dyan kahit ano. Okay. Pero ako ang gagamitin ko dito ay Rocket Spear. Pagdating sa spells, ayan, meron tayong 4 na rage spell dito and then yung mga extra spells dyan ay pang support natin sa Queen Charge and Lavaloons natin. Okay, sige, pakita ko na lang sa inyo. Pagdating nga pala sa siege machine dito, flame flinger yung nilagay ko. Pinalitan ko yung siege barracks. Tapos mag-ready lang kayo ng siege barracks, log launcher, and battle blimp dito kung ano yung kailangan yung gamitin. Depende sa base layout na aatakihin nyo. Okay, for example, ito yung base na gusto nyo atakihin. Saan kayo magdadrop ng queen dito? Ako sa may town hall part. Kasi dito, puro mga single IT. May monolith. So, medyo delikado. Hanap muna tayo ng valley ng flinger kung meron. Check nyo yung mortars, x-bow. Parang wala. So, mamaya na lang. Siguro si flinger. Or dito, kahit dito. Drop natin yung flame flinger dito sa may taas. Drop muna tayo ng balloon. Flinger. Parang 2 balloon pa ata kailangan ko dito. Or isa pang balloon. Opya. Kailangan di ma-target yung ating flinger. Okay na yan. Tapos si Queen, dito natin gamitin. Gusto ko siyang papuntahin sa may town hall part. Okay. Drop ko na dito yung Coco Balloon and then healers. Gagamitin kong pang counter funnel dito si King. Wait ko muna. Hindi naman ata pupunta yung Queen dito sa taas. Okay, dito na siya pupunta. Gamitin natin yung Baby Dragon dito para lang sure ball. Rage na natin yung Queen. Okay, papasok na ata to dito. Town hall na mismo. Ay, hindi. Iikot pa siya dito. Sige, okay lang. May wall ba dito? Hindi ko kita eh. Meron. Gamit tayo ng... Ay, hindi, wala. Kala ko may wall. Pero nga, eventually, pupunta pa rin sa town hall tong queen natin. Which is good thing. Si King, mamaya na natin siya... Okay. Ayun na. Dito na tayo. May access na tayo sa town hall. Si King, pwede ko i-drop dito. Uy. Masakit. Boss, abot pala tayo dito ng ano. Abot pala tayo ng monolith. Drop natin yung skeleton spell dyan pang distract. Oh! Boss! Grabe ka naman, monolith. Favorite mo yung queen natin. Okay lang yan. I-rage na lang ulit natin yung queen dito. Okay, rage natin. Si King dito sa kabila. Tap natin dyan. Papasukin natin dito sa compartment na to. Tignan natin kung saan pupunta yung next wall breaker ko. Ayun, magkakaroon tayo ng access sa may Eagle Artillery. Si RC, sama natin. Saan ko kayo lalagay si RC? Teka lang. Maubusan tayo ng oras. So, ang gagawin ko dito, drop ko na si RC sa taas and then magla-lava-lance na ako dito. Again, high mechanics tong strat na to guys. Talagang kailangan ng multitasking. Kailangan nyo bantayan yung mga heroes nyo dito. Hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta. Page natin yung queen. Gamitin natin yung ability niya. Headhunters. Okay. Gamitin natin yung Eternal Tomb ni Warden. Yung Rocket Spear ni RC, gamitin na rin natin. And then yung last, yung mga remaining balloons natin, gamitin natin sa mga remaining defenses. And protektahan na lang natin ng mga spells natin dito. So, ayun. Eto, parang kung gusto nyo sumakit yung ulo nyo, guys, mahirapan kayo dahil sawa na kayo mag-spam ng dragons, mag-spam ng Super Yeti, mag-spam ng Hydra Clone, mag-spam ng Root Rider. Eto, para may thrill. Gumamit kayo ng Queen Charge Lavaloons. Okay, hanggang dito na lang muna yung video natin. Again, yung last 2 strats na pinakita ko kanina sa Lavaloon, Blizzard Lavaloon and Queen Charge Lavaloon. Ayun lang ay pag naboboring na kayong gumamit ng mga ibang troops at gusto nyo medyo ma-challenge kayo. Medyo mahirap talaga yung strats na yon. Pero yun nga, pag natutunan nyo, sobrang bibilib sa inyo yung mga tropa nyo or mga clanmates nyo. Ang marerecommend ko talagang gamitin nyo ng gamitin na pinakamadaling i-spam ay Root Riders.
Root Rider Valkyrie Smash, and then yung Hydra Clone nga, yung Mass Dragons with Mass Clone spells, ay na yung pinaka-easy dito sa Town Hall 15 na hindi na kayo masyado mahihirapan maka 3 star. Yung mga ibang strats naman na pinakita ko dito ay optional lang kung gusto nyo lang gumamit ng mga ibang attack strategies tulad ng mga fireball strategies and queen charge. So ayun, kung nakatulong sa inyo tong video na to guys, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and share nyo sa mga tropa nyo. Mag-comment na rin kayo dyan. Meron tayong giveaway by the end of February. 2 winners ng 500 each. At ayun, maraming salamat palagi sa mga sumusuporta sa atin dyan. Tuloy-tuloy lang tayo. Next upload natin ng strategy ay Town Hall 14 naman. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba guys. At kung may suggestion kayo. Sana nagustuhan nyo yung mga pinakita ko ditong strat at makatulong sa inyo in the future. Good luck! Maraming salamat guys. GG's. Peace out. Clash on. Brah!